Ayon sa ulat sa Boxing News 24, bukas si Bruce Carrington na harapin si Naoya Inoue sa Tokyo, Japan. Matagal na daw na pangarap ni Bruce Carrington na makatapak at makalaban sa Japan noong 2020 Tokyo Olympics pa lang, kung saan dapat siya mag-qualify, kaya naman naghahanap siya ngayon ng paraan. Ang kaso wala pang plano si Inoue na umakyat sa 126 pounds ngayon. Pero sino ang pinakamabilis at lohikal na alternatibo para matupad ang pangarap ni Bruce Carrington na lumaban sa Japan? Walang iba kundi si Cuadro Alas, dahil kasalukuyang pasok si Casimero sa top 15 ng WBC, kung saan number 11 nga siya ng WBC. Kaya dahil dito napakadali at legal na maaprubahan ng isang voluntary title defense. Sakto pa dahil ang plano ng Kameda Promotions ay gawing 4 Division World Champion si Casimero at si Carrington ang perpektong target. Walang magiging problema sa bayaran kasi kilala itong si Koki Kameda at Kameda Promotions sa pagiging galante at agresibo pagdating sa pagpupundo ng mga malalaking laban sa Japan. Lalo na kung ang mga kalaban ay tulad ni Casimero na may malaking hatak sa mga manonood. Kaya pagdating sa payout o premyo, kayang-kaya nilang pantayan o lagpasan ang demand ni Carrington. At ito ang maganda para kay Casimero. Sa uling laban ni Carrington, nabunyag ang kanyang malaking kahinaan. Nakitaan siya ng butas matapos masaktan at dumaing sa mga patama sa katawan. Kilala pa naman si Casimero sa paggiba ng bodega. Kaya kapag naamoy ni Cuadro Alas ang mahinang bodega, ay siguradong tulog ang Amerikanong kampiyon na si Bruce Carrington. Samantala, kaya nga ba ng isang Pinoy na tapatan o higitan pa ang bilis ng nag-iisang The Monster na Naoya Inoue? Ito ang matapang na pahayag ng ating pambato na si Carlames Wonderboy Martin sa kanyang naging panayam sa Bilyonaryo News Channel. Diretsyahan niyang sinabi na kung sakaling magkarap sila ng pound for pound king, kailangan niyang higitan ang pamosong bilis ng Hapon. Pero hindi lang basta laway ang dala ni Martin. Ayon sa kanya, may nakaanda na silang solidong game plan para masigurong hindi sila madodomina o mahuhuli sa laban. Bilang WBO top contender, mukhang seryoso ang kanyang kampo na basagin ang lupit ni Inoue. Isang matapang na pahayag mula kay Carlames Wonderboy Martin. Siguradong hindi madaling tapatan, lalo na higitan ang bilis at bagsik ng isang pound for pound king na tulad ni Naoya The Monster Inoue. Narito ang ilang punto kung bakit crucial ang naging payag ni Martin. Bilis laban sa bilis. Kilala si Inoue sa kanyang pambihirang hand speed at timing na kadalasang nagpapabagsak sa kanyang mga kalaban bago pa nila makuha ang kanilang ritmo. Kung kaya itong tapatan o higitan ni Martin, malaking benta ito para sa kanya. Ang kaalagaan ng game plan, hindi sapat ang lakas lang kay Inoue. Kailangan ng matinding sining sa depensa, pag-iwas sa kanyang mga body shots at counter punching. Ang pagkakaroon ng nakahandang plano ay nagpapakita ng seryoso ang kampo ni Martin sa pag-aaral sa galaw ng kampiyon. Bilang isa sa mga top contender sa Super Bantamweight Division, hindi malayong magtagpo ang landas nilang dalawa sa hinaharap kung mananatili si Inoue sa timbang na ito. Isang kapanapanabik na laban ito para sa mga Pinoy boxing fans kung sakaling matuloy. Sa tingin nyo mga boxing fans, sapat na nga ba ang bilis at tamang diskarte para mapatumba si Inoue o masyadong hilaw pa si Martin para sa Monster? I-comment ang inyong hula.